Sima? Ikaw ba yan? Pasensya kung natagalan ako. Okay lang. Lumapit tayo ng konti sa bahay. Kumusta ang sugat? Okay lang. Hindi na. May sugat si Istong. Ibig sabihin, tatago sa anak niya. Hindi kaya siya ang nabaril ko kagabi? Lumapit pa tayo. Kumain ka na. May dala akong pagkain para sa'yo. Salamat. Paano, Istong? Maiwan mo na kita. Pabalikan na kita mamayang gabi. Sige. Oh, saan ka pupunta? Ihatid kita sa baba. Wag na, Istong. Dito ka lang. Magpahinga ka. Sima, hayaan mong ihatid kita. Diyan lang naman sa labasan. Ang kulit mo talaga. Sige na nga. Halika na. Ihatid mo na ako. Tara, una ka. Sima, ikaw lang muna ang bahala sa anak natin, ha? Walang problema, Istong. Ako na ang bahala sa kanya. Stone! Hayop ka! Manas mo lang, Istong. Dahil hindi mo na kaagad kami sinunggaban kagabi. Ang tagal naman ni nanay kung umuwi. Sabi niya, babalik daw siya kaagad. Mas mabuti pa siguro. Puntahan ko na lang siya sa palayan. Para kahit papano, makatulog naman ako dun. Kung kagabi ay nakatakas ka pa, ngayon, sinisigurado ko sa'yo, hindi ka na makakatakas. Istong! Anong putok yun? Sima? Sima? Jay, anong ginawa mo? Sima? 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 Umalis ka na. Tumakas ka na. Hindi kita iiwan, Sima. Iligtas mo ang sarili mo, Istong. Umalis ka na. Sima? Sima?
Jeric, anong ginawa mo? Si Istong ang binaril ko. Humarang kasi siya eh. Wala siyang kasalanan sa atin. Si Istong! Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo! Mga hayop kayo! Habulin natin siya. Wag! Delikado tayo kung habulin pa natin siya. Bakit, Melissa? May tama na si Istong. Wala ka ng bala, Jeric. Nakakailang puto ka na. Sumibat muna tayo. Papaalam natin kay Amo ang nangyari. Tara na. Tara na! Sige.
Wala na ko sapat na oras. Hanapin mo ang nanay mo. Nasaan siya? Nasaan si nanay? Basta hanapin mo siya. Tay! Tay! Huwag mo kong iwan! Anak, tanggapin mo ang kamay ko. Tanggapin mo. Tanga-tanga mo kasi. Iba tuloy tamaan mo. Hoy, Melissa. Hindi ko kasalanan ang nangyari. At isa pa, ano ba ang pinuputok ng butsi mo? Pareho naman natin silang papatayin ah. Nauna nga lang ang babae. Hindi, Jeric. Si Isto na ang pakay natin. Bago ka sa ipakita kanina, pinalis mo muna ang asawa niya. Para si Isto na napatay mo. Padalos-dalos ka kasi. Huwag mong sabihin, nanawa ka sa asawa ni Istong. Oo, naawa ako dahil babae siya, kagaya ko. At damay lang siya sa problema ni Istong. Hindi siya ang pakay. Melissa, damay man o hindi, ganun pa rin yun. Kasali pa rin siya. At isa pa, kapag mapatay natin si Istong at ang asawa niya ay buhay pa, magiging witness yun. Gusto mo bang makulong? Ha? Malamang hindi. Yun lang pala eh. Tama lang yung ginagawa ko. Jeric, sa palagay mo, mabubuhay pa kaya si Istong? Sa palagay ko, malabo na yun, Melissa. Sigurado ako na hindi na siya mabubuhay dahil sa tama niya. Paano kung mabubuhay pa siya? Eh di, patayin ulit. Alam mo, Melissa, parang nahalata ni kita. Naduduwag ka na ba? Ha? Ako naduduwag? Mukha na ba ako naduduwag, Jeric? Sa tono kasi ng pananalita mo, parang naawa ka sa kanila, ni Istong. Hindi naman sa ganon, Jeric. Hindi lang talaga ako sanay pumatay ng mga inosenteng tao. Oo, mamamatay ako. Gun for hire. Pero yung pinapatay ko, yung mga taong salot sa lipunan. Hindi katulad ng pamilya ni Istong. Mga inosente sila. Wala tayong magagawa, Melissa. Ito na ang trabaho natin. Inosente man o hindi, kailangan trabahuin natin. Dahil binabayaran lang tayo. Kaya simula ngayon, tanggalin mo na yung awa mo. Dahil nagtrabaho lang tayo at walang personalan. Sige, tama na yan. Paano? Saan tayo didiretso? Mag-relax muna tayo. Uminom tayo. Sige, gusto ko yan.